Sa isang matinding operasyon, inaresto na ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang asawa na si Liza Marcos dahil sa mga aligasyon ng kanilang koneksyon sa iligal na droga. Ayon sa mga otoridad, malaking dami ang ebidensya ang nagsasalita laban sa kanilang pagkakasangkot sa droga na direktang kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga natuklasang ebidensya ay kasalukuyang isiniwalat ng mga otoridad, kabilang ang mga dokumento at testimonies mula sa mga testigo. Matapos ang matagal na imbestigasyon, napag-alaman na may malakas na kaso laban sa mag-asawa na kumikilala sa kanilang bilang mga key players sa illegal na droga. Samantala, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang mga sangkot na personalidad hinggil sa kanilang pag-aresto. Gayunpaman, asahan ang patuloy ng pagtugon ng publiko at mga kinauukulan sa kasong ito habang patuloy na inilalantad ang mga detalye ng imbestigasyon. Manatili sa kanilang hinaharap na balita para sa karagdagang updates. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Investigahan niya na, which is sinabi niya, dinahandahan na niya, di ba, meron ng intelligence information. Kasi Jutang Ginemis, ilang bilyon ang intelligence fund ng PNP, ng PIDEA, ng NBI, ng opisina mong hinayupak ka Marcos Jr., na itong simpleng intelligence report na na nakuha sana ninyo, na identify ninyo saan to minanufacture, saan to lumusot, sa port ba, sa custom ba, nakasabwat nyo rin doon. Lahat kasabwat yung mga hayop kayo, di ba? Na-identify na dapat itong, itong driver na ito. Pero ito'y dahil palabas lamang, di ba? Kasi kung yan ay well or legally na inoperate nyo dahil mahal nyo ang mga kabataan, dahil ayaw nyo silang maging pulboronic katulad mo, Marcos Jr., dapat ganyan mag-operate. Alam yan, kahit simpleng tao, hindi nga kami pulis hindi nga kami PIDEA, wala nga kaming background dyan sa ganyan dapat ito ay naimbestigahan na. Pero bakit ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga? So, nandoon yung doon sa sinabi sa akin information kahapon, I think I'm not gonna buy that na ito ay aksidente lang. Ito ay tanim. Kunwari para magpasikat si Kuting Jr. Sabi nga, kumbaga hindi ganun ka-quality based sa informante natin doon sa site, doon sa na yon na nakakita na madilaw-dilaw itong pulburo na ito. So, maring reject nga ito or, hindi magandang klase. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, kung ito ay maayos na tinrabaho ng gobyerno, dapat yung tatlong ahensya na yon present doon. Diba? Nando doon dapat. Kaso, wala. Diba? Wala. So ngayon, ito pa. Additional. Sino nanonood sa inyo ng ako, natapos ko yung sa Netflix or yung mga documentary. Yung kay, sino yun? Sa Colombiang hari ng Pulburon. You know what I mean? Si Pablo. Tapos itong nandito ngayon sa Amerika, si El Guapo. Si El Chapo. You know that, di ba? Pagbigyan natin siya ng code. So kung nanonood kayo ng mga documentary, kung sa Suriname, napanood nyo yon. Sa Suriname, I think 50% yata dyan ang population na puro mga drogista, pulboronic. Di nyo alam na may bansa pa ng Suriname. S-U-R-I-N, Suriname ang spelling. So, kung nanonood kayo ng mga ganyan, kapag sila nagdi-deal, ng mga pulburon, kahit yung from Mexico papunta dito, from Colombia papunta dito, lalo na yung si Pablo, di ba? Pinanood ko, tinapos yun. Nilalagay nila, alam mo ba, sa loob ng, yung tawag doon, yung, di ba may gulong yung sasakyan? Nilalagay nila doon, parang binubulkanize pa, nilalagay sa loob. Tapos, o kaya yung truck, parang wini-welding pa lahat, kino-conceal nila. Kino-conceal. Di ba yung mga maliliit na pulburonic na tinatransport naman, pag sa airport, di ba nilulunok? Napapanood kayo, di ba? Nilulunok nila, tapos nilalagay sa kipay. Di ba? May mga ganun. That's actual, mga palangga na mga, hindi yun pelikula yan.
Hindi yung pelikula, mga documentary yun. Or ilalagay nila sa isang bagay na i-conceal nila. Pero ito, ang galing naman ng pulboronic lord na ito. Di ba? Talagang open, dinrive ng driver na obviously na nakapakete ng bonggang-bongga na hindi man lang siya nagtanong kung ano yung kanyang bit-bit o ano yung kanyang dinrive, mga palangga. Okay, pumunta na tayo dito sa next attraction. Okay? Dito sa statement uli ni Kuting, ipagpatuloy natin ang statement niya. Maluloka kayo. Sabi niya, the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agency ng PDEA and Dangerous Drugs Board. We are working together para mabuo ang kaso rito. Ngayon pa lang sila magbubuo. Baka gumawa pa sila ng what do you call it? Mga fake na operation report. Di ba? Baka i-ano pa nila yan, i-antedate pa nila, 'di ba? Kunyari, ito ganito nag-report, nag-operate tayo ng anong araw na huli, April 16. Kunyari, sinusurveillance natin nung Marso pa lang. Mga ganun drama-drama. Kasi ang sabi niya dito, mamaya dadako tayo dun sa sa police na pinasalita niya. Pupunta tayo, exciting part 'yon. Sabi ni Kuting, okay, I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabs na nahuli natin, but not one person died. Paano naman matsuchugi yun? Di ba? One person died. Paano matsuchugi yun kung stage? Okay? Paano matsuchugi kung yun ay inutusan na magpakyut para ma-cover up ang issue mo, Marcos Jr., sa pagiging bangag mo? Wala talagang matsuchugi. But definitely, gusto niyang patamaan si Pangulong Duterte na nung panahon ni Pangulong Duterte ay may nangamatayan. Kasi yung mga yon is legit operation. Kaya may naglumaban dahil yung mga pulboronic lord, ayaw nilang makuha yung kanilang mga malalaking kontrabando. Kaya nakipagbangbang sila. Eto 14 billion, isang tao lang ang nagdadrive. Make up your mind and your billions of neurons. Diyan lang kayo mayaman, diyan lang tayo mayaman. Sa neurons na yan, huwag niyong hayaan na magiging bangag kayo katulad ni Kuting na nagpapaniwala dito, not one person died. Sabi niya, walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Paano magpaputukan yan kung stage yan? Or orchestrated? Gago. Sabi niya, yan dapat ang approach sa drug war na ang pinaka-importante is matigil natin ang mga ship. Yan dapat. So parang bida-bidahan siya kasi wala. Ito gusto niyang sabihin sa buong mundo na walang natsugi. Paano may matsugi? Isa lang. At kaya dapat ito imbestigahan mo to, Senator Bato. Ikaw, sabi ko nga, make or break. Paano may matsugi kung ito nga ay stage? Huwag nyo kami pinagluloko, ha? Kuting, ha? Huwag mong pinagluloko ang taong bayan. Hindi ka makakalusot. One kasinungalingan, to another kasinungalingan, ilulubog ka namin. Hanggang sa mawala ka na dyan sa kadyutahan mong, kabangagan mong mga hinayupak kayo. Sabi mo pa. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero, importante, papatigil lang pag-ship, pero si Sayarot, kasama mo, paulit-ulit ko. Kasama mo sa inyong mga trip at hindi nakakulong, nakalaya, binigyan mo pa ng security, itigil mo kabangagan mo. Ha? Itigil mo yung government mong polboronic. Okay? Ayan. Tigil mo yan. Kuting. Alright? Ngayon, sabi ng Kuting, hindi ito niluto sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Namnamin nyo yun. Paano nalaman ni Marcos Jr. na hindi daw niluto sa Pilipinas yung nahuli? During that time, habang sinasabi niya, binibilang pa lang, in-inventory pa lang. Hindi pa na-check kung saan ba nag-originate kasi I think may mga ganong classification pagdating sa mga pulburon, kung ito ba ay galing sa ganito, di ba? Ganito sa ganitong lugar, Paano niya nasabi na sigurado siya na hindi daw ito niluto sa Pilipinas? Baka kontrabando mo nga yan. Baka yan yung mga reject na inutusan mo tong driver, inutusan nyo ni Sayar, inutusan nyo si Lisa na, sige, magpa-cute ka, magpahuli ka, magpa-random ka, ako na bahala sa'yo. Gago ka, akala mo tanga yung taong bayan? Huwag nyo kaming idadamay sa kabangagan nyo. Alright, tuloy natin. Sabi niya pa, pinag-aralan pa natin at imbestigahan pa. Sabi niya, any question? Listen to this.
Well, ang kailangan natin maintindihan ng mga sindikato kapag nahulihan, parang cost of doing business nila yan. Sabi niya, nakakasama, yeah, once in a while, sabi niya, mahuli tayo, pero malaki pa rin ang kita. Sabi niya dito. So tuloy-tuloy lang. There is no single answer tungkol dito. Ano ba sinasabi niya? There is no silver bullet to this. Kailangan talaga kayo. Sabi niya, we have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around the Asia, kung saan-saan nanggaling, because this is an international crime. Kung papasok sila na papasok hanggat, sabi niya, pagpasok sila na papasok, napakahirap magpapasok ng pulburon dito sa Pilipinas. Huwag nating gawin, sabi niya. Sabi niya, wag nating gawin dito. Parang sabi daw ng mga sabi daw ng mga pulburonic na kung ganyan na nakahuli sila ng malalaki, ay ang Pilipinas magaling manghuli. So huwag tayong pumasok sa Pilipinas kasi magaling sila manghuli, di ba? Parang ganoon ang ibig sabihin doon sa press conference na ito. Sabi niya, that is the situation we are hoping to achieve. Okay? The syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested, and eventually imprisoned. Pero si Sayarot, again, hindi na preso, pinakawalan. And that is the point, sabi niya, of what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo na sa Pilipinas. Tignan ninyo ang problema sa Pilipinas. Sa Europe, $1 trillion ang kanilang ginagasto sa problema nila sa pulburon, Okay. Wag na yung kaletsya niya. Ito ang tanong. Sabi, good morning, Mr. President. Sabi ng reporter na nakakwenta siya ng bagong Pilipinas. Mukhang bayaran na lahat talaga yung mga reporter na doon. Sabi niya, good morning, Mr. President. Will the government change tactics in their government war on drugs following this incident? Kung magbabago daw ba ang taktika ng paghuhuli? Unang-una, doon sa mga reporters, magsiuwi na kayo kasi walang sense ang pinagtatanong nyo. Para ang tanong, magbabago daw ba yung approach ng gobyerno? Ang taktika? Ang layo ng question. Ang question nyo, ano yung nangyari? Kung anong naganap? Ang pinakamagandang tinanong nyo dapat, di ba, doon sa pangyayaring yon, sino po ba ang nasa likod nito? Okay? Ano po ba? Yung tanungin mo yung tungkol sa sa pangyayari. Malalaking tao ba? Ano po ba ang nito? Sino kaya ang mga connection dito? Kasi prior to that press conference, nag-usap-usap na sila. 'Di ba? Kumbaga pipigain mo kung sino ang nasa likod. No, o kung ako doon, sir, umupit ka ba ng isang sachet doon at sininghot mo? Kung ako doon, suminghot ka ba? Kasi nalaman niya high potency daw eh. 'Di ba? High potency talagang kumbaga sa gamot, 'di ba? Matindi ang epekto, ang tama para maging bangag-bangag ka. 'Di ba? Ginagamit ba 'yan? Kasi hindi ako nagpupulburon. Ginagamit ba ang term na 'yan sa pulburon na ang isang klasing particular na pulburon o shab-shab ay ginagamitan ng word na ganyan na high potency, parang medical prescription drugs lang? Oh, yun yung mga yun ang sagot naman ni Kuting. Ito pa yung tanong sa kanya. Okay. Sabi niya, will the government change tactics in government war on drugs following this incident? And are you alarmed by this biggest drug war in the country? Sabi niya, no, quite the contrary. Why will we change? Sabi niya, bakit natin babaguhin yung approach? Look at the success we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, sabi niya, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. It is the most successful approach to the drug war so far. So why we will change it? We won't change it. We will continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, sabi niya. But we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to seize such a big amount of generally shab-shab. So we'll just keep going. We'll just keep doing what are we doing for. Doing ang alpot. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Gusto niya sabihin sa taong bayan, sa mga reporters, na itutuloy nila yung hindi madugo, walang casualty, kasi nga, paano magka-casualty kung ito ay stage? Paano mapuputukan kung ito ay stage o orchestrated? So definitely, hindi talaga magiging katulad yan kay Duterte. Kasi ang kay Duterte, okay, nung panahon niya,
yung mga taga-PIDEA, in fairness sa kanila, ay maayos ang kanilang trabaho. Look at the previous PIDEA Director Wilkins Villanueva. Ayan. Ang dami nag-message dyan, mga comment, magaling daw si Wilkins. Talaga namang magaling si Wilkins dahil nahuli niya yung sa anak ni Remulla. Yung Kush, remember that? Pagpasok pa lang ni Kuting, yung anak ni Remulla, umorder dito sa San Diego, di ba? Nahuli. Sa pamumuno ni Wilkins Villanueva. Ano nangyari? Imbis na ay awardan o rewardan, whatever, kung ano man, promotion o plaque o whatever, ang pwedeng ibigay sa isang PIDEA chief, niligwak siya. Tinanggal si Wilkins Villanueva, remember that? At pinalitan nitong ni Moro, si Moro, di ba? Si Gago, si Lasso o Lason na nang aapi dyan, nang didibdib. Lahat na nakasamaan na dyan, nagsisinungaling lahat ng hinayupak na yan. See that? Si Villanueva before, nakahuli ng Dutang Janines, anak na Remulla, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulla. Paano magkakaroon ng magandang laban? Okay, tungkol sa droga, kung yung mga nahuhuli ng anak na Remulla at si Sayarot, ayan, nahuli yan, parang kita uli natin si Sayarot. Okay. Yung ginayupak na yan, na nahuli, na kaibigan nila Kuting, ay pinalaya. Diba? Hindi talaga magiging bloody. Mga kababayan, hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. Gago ba kayo? Huy, bangag. Hindi ka makakalusot dito. Tapos ito pa. Ito, maluloka kayo. Maluloka kayo, mga kababayan. Okay. Kanina, maiksi lang yun eh. Okay, ito. Okay. Di ba ipinresent yung police? Paano lang natin? May sinend sa akin, nakakatawa. Edited na to, pero sige lang. Okay, yung nilagyan ng mga katakatawa. Nakakatawa ito. Alright, parinig natin to. Sana ba yun? Ito. Gorgor Queens. Okay, ito. Asking questions, sasabihin, ito yun, no? Hindi cannot talk about operational details. Kaya pag kami sasabat at sasabihin. Okay. Di ba natin yan? Wag natin yan. Kasi may transcript ako niyan. Okay? Basahin natin yung transcript. Okay? Sabi ni Kuting dyan, also, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Saan ka nakakakita ng presidenteng bangag? Bangag talaga, di ba? Nang sinasabihan ng mga reporter, winawarningan, inaalarmahan na kapag kayo, okay, before kayo magtanong, winawarningan ko kayo na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa operational details. Paano magsasalita ng operational details? Wala nang operational plan. Wala naman nangyaring operational. Kaya hindi siya talaga makapagsalita kasi it's either, kung titignan natin yung angulo na randomly, kumbaga accidentally lang na nahuli, na dumaan doon. But again, hindi natin ibabay ang ganyang klaseng paniniwala dahil wala pong bangag na may bit-bit o may karga na 13 billion na isang tao lang ang magdadrive. At well-connected pa sa mga politicians at mga artista. Okay. So ngayon sabi ni Kuting, ito pa, kaya pag bigla kami na mag-intervene, sabi niya na sumagot, sasabihin namin na huwag siyang sasagot because it's still ongoing. Mga kabayan, tapos may bumulong pa dyan na police sa kay dun sa speaker. Okay, Luna yata pangalan. Number 1, ano ang pinapahiwatig ni Marcos Jr. kung bakit niya pinangungunahan ang reporter, may disclaimer ang gago, to conceal. Kumbaga, i-cover up na, kino-cover up nila yung mga pwedeng sabihin ng mga ng pulis na yon kung ano yung na pwedeng matawag dito, malaman, okay, ma-incriminate, okay, na ito ay made up o stage or orchestrated. Mga kababayan, pulis yan, hindi yan toddler.
Nasabi mo, anak, huwag mong sasabihin yun kasi bad yun ha. Gaganon ka. Ano ka? Buha ka ng genimis. Ngayon, pulis yan. Nag-training yan. Alam niya kung ano ang sasagot niya, ano lang ang limitasyon na hindi makakaapekto sa, kung ito kunyari totoong raid kung hindi ma-undermine, okay? Hindi ma-jeopardize yung istorya ng operation plan. Alam niyang police yan, hindi mo pwedeng sabihan na, oh, mag-i-intervene kami kasi baka mali yung sagot niya. Nag-police pa yan. Nag-aral pa yan. Apat na taon yan. Kasama yan sa training nila. Kahit hindi ako, tama ba? May police ba dito? Kasama yan sa training nila kung hanggang saan lang sila, kung ano yung mga classified na hindi pwedeng ilabas sa media at kung ano lang yung pwede. Bakit sasabihin ni Marcos Jr. putang inang to? Cover up. Diba? Bangag talaga. Diyos ko po, tanggalin nyo na yung putang inang yan. Okay, sabi niya, gago ng hinayupak. But sabi niya, kaya pag bigla kami, sabihin namin, huwag siyang sasagot because it's still ongoing. But he can't tell you what happened. Tapos sabi naman, ano nangyari? Nakita niyo yung reaction ng police? My God, sir, you're young. Please stand up for what is right. Na alam mo, kitang-kita mo yung itsura niya, na hindi na siya, ayaw niya na magsalita. Kasi sinabihan na siya Diba? Hindi niya na alam kung gagawin niya kasi ito pa, punta tayo dito. Ang tanong sa kanya, ano nangyari? Ano nangyari? Okay? So, nung una, di ba ayaw mo siya magsalita? Ang sabi ni Kuting doon, mga kababayan, tandaan niyo to. Kasi kaming mga pulis, sinama niya pa yung sarili niya, kaming mga pulis, mga sundalo, hindi kami na-train. Hindi kami sanay sa public speaking, parang ganun, o sa interview, o sa press conference. Hindi kami na-train. Putang ina, bangag ka! Kasi, hindi natitrain, kahit kailan, hindi kailangan ng training ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang sasabihin mo, kailangan mo ng training. Meaning, kailangan mo ng script, kailangan mo magkabisado na ganito sasabihin natin. Kunyari, ganito chuchu-chuchu, ito si driver, nahuli nyo, ipapractice mo yung kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kailangan mag-training. Pero ang katotohanan, kahit lasingin ka, kahit siguro bangag ka pa, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. Yun yung nakaregister sa'yo. Facts are facts. And you don't need fucking training. Putang ina niyo, pinagluloko yung taong bayan. Gago ka ba? Magpa-drug test ka na gago ka. Tandaan mo yan. Facts are facts. Hindi kailangan ng sino man ng training para magsabi o humarap sa media. Dahil ang katotohanan, hindi mo kailangan mag-aralin. Hindi mo kailangan mag-script kasi katotohanan. See? Yung police nakita niyo parang namutla-mutla na hindi alam. May psychologist ba dito? At least ako may Psych 101. Okay? Kahit pa paano, marunong tayo mag-psych ng tao. Kayo, baka 102. May 102 pa yata. I forgot. Anyway, nakita nyo? Hindi na sabi. Alam mo, natatawa na lang ako. Putang inang to mga to. Pinaggagago tayo. Huy, Lasso. Kuting, pagbuhulin ko kayo. Itong magic wand, sana umipit na ito mamayang gabi. Ano na kayo? Majomba na kayo, mga ginayo pa kayo. Sabi ba, tapos yung police ngayon, kaluoy man, bata pa. Sir, forget about your career. You know why? Kung uutusan ka lang naman na magsinungaling sa buong buhay mo, forget about your career. Mag-shift ka na, mag-business ka na lang. Isuwalat mo itong mga buwaka ng inang to. Umingi ka ng tulong kay Senator Bato. Mag-ano ka, witness protection program. Ibukela mo itong mga buwaka ng inang to. Sayang, bata ka pa, pogi ka pa naman, baka naman. May nagkakasayo, di ba? Baka naman, sir, wag mong sisirain ang iyong alindog. Ang iyong pagiging brusko. Binababoy ka nito mga ngiwi-ngiwi si Tambalos, si Abalos, ganon daw, ngiwi pa kay Kuting, daw kambing ang gago. Ano yan, Abalos?
Pansinin niyo si Abala. So, i-edit niyo nga yung ngiwi-ngiwi niya. I don't have time for that. Kayo yung mga masyadong hindi busy. Ngiwi-ngiwi, ilagay niyo sa TikTok, share na ako. Okay, ngayon. Sabi niya, okay, ito mga reporters. So, ano nangyari? Tapos sabi ng rep ng polis, so meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa dito sa bayan ng Alitagtag as part of the intensified crime prevention. So part of it, pina-plug down namin ang mga sasakyan kung may suspicion. Sabi niya. So yan po, sinasubject po namin for inspection. Kaya nangyari dito ang pangyayaring ito. Sabi niya, kaya po nangyari dito ang pangyayaring ito. Hindi na alam ng polis na nakahuli kung anong isasagot niya. Kaya ang mga nangyari po dito, ang pangyayaring ito, yan ang resulta na nasabat po namin. Walang sense. Dapat doon, ang mga media, kung matino, kaso lang mukhang bayad ng mga buwaka ng ina, inurirat ninyo yung anatomy ng paghuli. Papaano? May CCTV po ba? Nakita po ba yan sa CCTV? And again, baka may kasama yan. Pero, baka 3 truck pala yan. Pinalusot lang yung 2, 3, 4. Pero again, walang pulboronic lord na itataya niya ang kontrabando na worth 13 billion sa isang van lang. Unless na ito ay kontrabando ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Sayarot para i-cover up at paglabasin na sila ay nakahuli ng malaking isda. Ito ay cover-up operation at ispantahan si Pangulong Duterte na sila ay walang nagbuwis ng buhay o walang bang-bang-bang, walang inkwentro kasi kinukumpara ni Marcos Jr. ang panahon ni Duterte. Again, panahon ni Duterte, legitimate operation. Ang panahon mo ay scripted operation, cover-up, orchestrated, stage, acting, dramatization, oratorical, chuba-chucho. Buha ka ng ina, sinungaling ka. Nakita niyo kung gaano kababoy itong mga to. Now, dugyot, mga dugyot pa rin. Thank you. Oh, across social media tayo, 10,000 live viewers, ha? My God, thank you so much sa ating 3 channel na kumakabog sa banga. Si Kuting, nakita mo, ikaw hindi ka nga nag-10,000 eh. 500 ka lang dahil sukang-suka na yung tao sa inyo. So mga makababayan, sama-sama tayo ditong hihimayin natin. Wala pong sindikato na itataya niya, okay, na itataya niya yung worth 13 billion pesos na epectus benedictus addictus niya, mga kababayan, sa isang truck lamang. 'Di ba? Walang ganon. So ano ito? Paano natin to malaman? Kung itong ba si Police Luna ba 'yon? Okay? Na nanghuli doon o nakahuli, kung sila ay nagsasabi ng totoo. Challenge natin. Senator Bato, ituloy mo na to. Kayo na lang po ang aming kakampi dyan sa Senado. You are the most powerful person now in terms of in your committee ng mga pulburon. Huwag kang magpapatakot kay Lisa Tanas. Huwag kang magpapasinda kay Marcos Jr. Gawin mo ang trabaho mo para sa bayan. Dati kayong PNP chief. Alam niyo po yan. Kaya nga itong mga gonggong dito, itong si Lasso na yan, palitan ko na lang kaya si Lasso. Ako na lang kaya mag-PIDEA chief. Gusto niyo ba? Oy, ang agent dyan sa PIDEA. Baka naman. Di ba? Itong simpleng operation na ito, na dapat joint operation. Well, you know what? Kahit naman mamaos ako dito na dapat ganito, dapat ganyan. Alam naman nila yan. Alam ni Lazo yan. Kung ano ang tamang operation, kung totoo. Kaso ayaw nilang gawin ang tama. Kasi nga, mga bangag sila. Di ba? Ang sabi pa na ikutin dyan, kasi dito, nirerespeto natin ang human rights. Kahit daw mga pulburoniko, addictus benedictus, nirerespeto daw ang kanilang human rights. Wow! Pero si Governor Edwin Hubahib ng Davao del Norte, hindi nyo nirespeto ang kanyang karapatang dumaan sa due process. Pero ang mga pulboronic, ang mga bangag na katulad ng Marcos Jr., dapat hindi madapuan ng kahit isang lamok. Diba?